Mga bobo kayo! Yan talaga ang lumabas sa bunganga nitong taong walang kabobohan sa katawan mga kababayan dahil puno ng utak eh. Nag-uumapaw sa utak ang buong katawan ni Manny mga kababayan. Umabot pa nga hanggang sa talampakan. At ang sabi niya, eto raw ang ating mga politiko ngayon ay mga bobo. Kailan pa daw tayo makakatikim mga kababayan ng isang politiko, isang leader na kagaya niya na super genius talaga na talagang makakapag-ahon sa kahirapan ng ating bansa? Eto na naman tayo mga kababayan sa buladas ni Pacman. Si Pacman na dati-rate ang nagsabing kurakot ang mga Marcos. Nahumantong pa nga mga kababayan sa kanyang pagsabi na ipapakulong niya si Imelda na mami ni BBM. Ngayon, unit team na sila mga kababayan at nasa Bagoong Pilipinas lineup na si Pacman. Panoorin niyo po. By the way mga kababayan, ang clip pala na ito ay courtesy sa ating kaibigan si Boss RDR. Panoorin niyo po ang full video doon mga kababayan. Boss RDR YouTube channel. Andun po ang interview ito dahil clip lang po ito mga kababayan, na ikling clip lang. Nandoon kay Boss RDR ang buong video. Mga bobo sila. Wow! Mga bobo sila! Sabi na Mr. Genius mga kababayan. Mga bobo sila. Bobo yung mga yon. Mga bobo sila. Si Mr. Common Sense. Na dati na rin nagsabi mga kababayan, ang kulang sa mga Pilipino ay common sense. Ako na magsasabi sa mga bobo sila kasi siya na daw mismo ang nagsabi Galing pa talaga sa kanya mga kababayan. Anyway, mayroon pala siyang diploma. Feeling matalino na mga kababayan. Ang dibdib ko, ang ulo ko, nanonood ng mga investigation about But hurt ka pa rin, Pacquiao? Sa pagkatalo mo? sa corruption. Hindi naman 50,000 investigation, puro billion. Siyempre mga kababayan, ang iniimbestigahan ngayon ay ang mga Duterte, si VP Sara Duterte. So, yan ang tinutukoy nila mga kababayan. Nakuratutan, Diyos mio. Anyway, line up na pala siya sa mga kurakot din mga kababayan na sinabi niya si Pacquiao mismo ang nagsabi mga kababayan na kurakot si BBM at pamilya magnanakaw. Gusto pa nga niya ipakulong si Imelda, pati na si BBM. Dahil magnanakaw daw, ngayon kasama na sila sa Bagoong Pilipinas. At malamang sa malamang, bibirahin na naman niya si VP Sara Duterte niyan mga kababayan. Pati si dating Pangulong Digong, di ba minsan na niyan tinrider ito? Si Pacquiao na laging sabi na ayaw niya sa mga kurakot tapos nandoon na sumari sa mga ngagnag. Diyos mio. Billion. Sabi ko ang mga Pilipino, dapat mga ganyan, wala tayong exempt. Dapat parusahan lahat. Kasi parusahan lahat. Ang galing, no? By the way, mga kababayan, di ba na-flag ka din doon sa iyong project? Multi-million pesos project doon sa sports center na tinubuan na ng mga damo mga kababayan. Ultimo, yung pera ko na pinaghirapan ko, dugo at pawis ang puhunan ko, kusa akong tinutulong sa aking mga nanumbat na. Nanumbat na mga kababayan sa inyong mga nakatanggap ng pera ni Pacquiao. Hindi siya nanalo. Ultimo pera niya daw, pinamigay niya. Dahil umaasa ka na iboboto ka ng mga tao, tinanggap lang ang pera mo, Pacquiao. kababayan dahil naghihirap. Naaawa ko sa sitwasyon nila. But this corrupt politician, wala silang awa magnakaw. Tapos bakit joiners ka ngayon sa kanila? Hindi po niya madidinay mga kababayan dahil si Pacquiao mismo ang nagsabi ng mga kurakot ang mga Marcos. Hindi lang milyon, hindi lang thousand, billion. Trillion na nga, pati sa ayuda, Kubre ko yan. Yes. Wow, siya pa daw nakadiscover. Gaano kalaki ang problema ng Pilipinas pagdating sa korupsyon? I cannot imagine kung gaano kalaki yung problema ng English na. I cannot imagine. sa natin pagdating sa corruption. Ang utang ng Pilipinas, ang pinaka-problema talaga. Ang tanong, Pacquiao, bakit nangungutang? Ang utang ngayon ng Pilipinas If I'm not mistaken, it's like 13 trillion to 15 English pa trillion. makababayan para as if matalino. Kung sakasakali, makaluklok tayo ng isang napakagaling na leader, paano mababaya? Feeling niya, siya na yun. Kasi ang dami na nagkatempe. Pangako, Ito kasi, uupo, ito mababawasan. Ako, Ayan. Diyan ako naiinis. John. Bakit? Because not all of them have, pero most of them, they're trying to use malalalim na English ba? To impress. Dinadaan daw sa English. Tapos siya pa English mga kababayan. Na tigas naman ng dila. Dyan sa sinabi mo, Pacquiao, baka ma-offend si BBM niyan. Dahil magaling mag-English si BBM Anong nangyari sa bansa natin ngayon? Bakit ka sumuporta sa kanya? Impress people. Na ganun, matalino ito. This is magaling. leader. Sa totoo lang, sabihin ko sa kanila, mga bobo sila. Bobo yung mga yon. Mga bobo sila. Tapos ikaw ang bite boy.
Ay nako. Okay lang sana mga kababayan, no? Kung ang nagsasalita ng mga ganitong klase pinagsasabi ni Pacquiao ay yung mga kalibre ay katulad ni na VP Sara Duterte. Galing kay Pacquiao ang mga words na yan eh. Nagaling sa kanyang sarili mga kababayan, tapos mas malala pa doon sa kanyang pinagsabihan. Animal na to. Ako na magsasabi sa mga bubo sila kasi ako nagagalit Ikaw. ako. Bakit? Ang Pilipinas, pinakaunang problema na simpleng i-resolve natin ha. Sige ha. Tingnan natin mga kababayan kung matutumbok ba ni Pacquiao ang problema talaga ng bayan. Sige nga, solusyonan mo yan. Ngayon, 50 trillion na yan. Alam sa totoo lang ha, ang bansa Sa hindi totoo, Pacquiao. natin gumagastos annually. May budget tayong ipinapasa taon-taon. Yes. Sige. Ngayon, umaabot na ng 6 trillion plus. Pero, dapat ang first concern natin, yung revenue income. Kasi kung gumagastos tayo taon-taon, dapat ang concern natin, magkano ba kinikita ng ating gobyerno taon-taon? In short, hindi mangungutang. So, paano mo gagawin yan, Pacquiao, na hindi naman yan magic na pag-upo mo, asenso na agad ang Pilipinas? Posible ba yung hindi ka mangungutang? Yan ang panggastos sa gobyerno. Baka nagpapantasya na naman ang Pacquiao na ito mga kababayan. Sabihin na natin, Pacquiao, ha, kung ano talaga ang main problem ng Pilipinas. Yang mga politiko dyan, lalong-lalo na yung congressman at mga senador at mga politikong kagaya mo. Naging politiko din ito si Pacquiao mga kababayan eh. Dahil napupunta ang ating mga pera mga kababayan sa mga walang kwentang bagay. Yan ang katotohanan. Ang lalaki ng sahod ninyo, may mga allowances pa. Diyan nagbiblid ang ating bayan. At ang kurakutan, diyan sa mga proyekto ng gobyerno. Yan talaga ang number one na nagpapahirap sa ating bayan, mga kababayan, sa totoo lang. Dahil nagiging kultura na eh, ang kurakutan sa ating bansa. Simpleng analogy, expense versus income. Yes! Ano yung kakukuhan nila dyan, Sen? Pinabayaan nila Yung income. na maghirap, na bumaba pa nung bumaba ang revenue income ng ating gobyerno. Halimbawa, ikaw, o paano mo sosolusyonan Kung ako yan? magmamanage ng isang bahay, Oo. kung gumagastos ang Hindi bahay ang minamanage mo, Pacquiao, buong Pilipinas. Oh. pamilya ko ng 50,000 a month o kaya 100,000 a month na lang, hindi pwedeng ang kita ko 50,000 o 60,000 a month. Mangungutang Mangungutang. Yes. Sisikapin ko na So paano? Eto mga kababayan. Magka-cut daw siya ng budget dahil kaunti lang ang kinikita. So ano ipapasahod mo sa mga gobyerno? Maintenance. Mangungutang ka talaga dahil hahabulin mo eh. Ang totoong solusyon dyan mga kababayan, good governance lamang. Katulad ng ginawa ni VP Sara Duterte at ni dating Pangulong Digong mga kababayan sa lugar nila sa Davao City. Zero po ang utang ng Davao City ha. Itlog na mga kababayan, walang utang. Samantalang etong si Pacquiao na nagaling-galingan, ang kanyang probinsya mga kababayan sa Sarangani ay isa sa mga pinakamahihirap na probinsya sa buong Pilipinas. Tapos eto, nagpapakahiro na kaya daw niyang iligtas ang buong bansa. Hindi mo nga maligtas ang sarili mong lalawigan. i-minimize ko yung expenses ng pamilya ko at palalakihin ko yung revenue income ng pamilya ko. Alam na natin yan ha. Paulit-ulit naman yung sinabi niya mga kababayan ganyan. Forward. Kahit ano ka, powerful mo dito sa mundo, pag nawala ka, kakalimutan ka ng tao. Pero yung legasiya na sinasabi ko na iiwanan natin, hindi Speaking of legacy mga kababayan, okay na sana itong legacy ni Pacquiao sa baksingan lang no. Ambisyoso eh, pumasok sa politika mga kababayan, kaya butata. Kaya, na-flash siya inidoro. Bumantot. Gusto pang magpresidente. At ngayon mga kababayan, nakipag-alyansa doon sa sinabi niyang taong kurakot. Nakijoin na sa mga kurap mga kababayan. Yan ang sabi niya ha, mga kurakot ang mga Marcos. Iko-quote lang din natin si Pacquiao mga kababayan. ka makakalimutan ng tao. Ang hirap kasi sa mga Pilipino. Pipili tayo magaling magsalita. Ngayon, Ewan lang natin mga kababayan, bakit nananalo pa itong mga Pacquiao na to? Mga litulapid, Diyos mio. Isa rin yan sa dahilan kung bakit hindi tayo umaangat dahil nananalo itong mga payaso, mga kababayan, clowns na naggaling-galingan. kasi sa hirap ng buhay, yung sinasabi ko nga, Gini coefficient, yung agwat ng mahirap sa mayaman, Wow, may coefficient na. masyadong napakalayo. Therefore, may kunting diferensya, nagkakagulo, may mga protesta, ganon. Hindi naman ito yumaman mga kababayan dahil sa diskarte talaga, katulad nilang Villar. Hindi. Yumaman yan dahil sa kanyang pagbaboxing. Pag mong sabihin lahat ng Pilipino magboxing na rin.
And then also, mas madaling nadidisib sila. Yes. Kasi, mga mahirap, isang tuga, kapit patalim. Sino nang didisib ng mga mahihirap na mimigay-migay ng pera? Ikaw, Pacquiao. Yes, bigyan mo lang konting pagkain, ayos na eh. Ayos na. Bakit ngayon, kung talagang tulong talaga yon, bakit nung pagkatapos ng eleksyon, hindi ka na nagbibigay ng pera dahil talo ka? Parang nanumbat ka pa ngayon na gumamit ka pa ng sarili mong pera sa bulsa? Maniwala mo na eh. Yes. Yun ang nangyayari doon sa ating bansa. Mga bobo sila. Bobo yung mga yon. Mga bobo bobo. sila. Ako Mga na magsasabi bobo. ng mga bobo sila. Kasi Siya na mismo ang nagsabi, mga kababayan. Mga bobo sila. Pero nakaharap siya sa salamin nung sinasabi niya. Ano masasabi niyo dito? Post or comments below.